At least tahimik ho ang buhay kasi ang lagi nyo po protektahan po dyan is yung inyong isipan. No, kasi yan ang gustong-gusto ng mga bugok na yan, yung saklawan ng inyong isipan. Ma-depress kayo, magkaroon kayo ng anxiety. No? Yan ho ang gustong-gusto ng mga bugok na yan, no? May nagtanong sa akin, Boss Ray, maaari po ba ang bayaran na lamang ay ang principal na utang at hindi na ang interest at mga past due? Para lang maisara na po ang account ko sa kanila. Paano po ba kung hindi sila pumayag? Ano po ba dapat gawin? Deadmahin na lang sila at magpalit na lang ng SIM card? Salamat po sa iyong pagiging sagot. Alright. Maraming salamat po no sa panibagong katanungan na ipinadala niyo po sa akin. Maraming salamat po sa tiwala ninyo no. Bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Ang katanungan niyo po is maaari po bang bayaran na lamang is yung principal at wag na po yung interest at yung mga past due. Okay. Ito ko muna, ano muna tayo sa rule of thumb, no? Kasi sa batas natin, pagka nasusulat yan, ibig sabihin may kontrata, kailangan nyo po magbayad ng interest. Okay? Kung nakasaad po sa kontrata na may interest, kailangan nyo pong bayaran. Pero dapat, hindi yung exorbitant. Okay? Ngayon, pagka naman ho yan, usapan lang, no? Nanghiram ka sa kaibigan, okay lang ho na bayaran nyo is yung yung principal lang, no? Kung mayroon kayong usapan kasi na let's say 5%, no? 10% na interest, pagka-usapan lang po ito sa magkaibigan pwede yung bayaran, pwedeng hindi. Okay, ngayon pagka kasi dumaan pa sa korte yon yung usapan niyo na yon, no? Ang papaboran ho kasi diyan is bayaran no lang ng korte, babayaran niyo na lang talaga is yung principal. Yun po is pag hindi ho nakasulat. No? Or di kaya hindi man ho masunod yung interest na pinag-usapan po ninyo, no? Magdi-decide po si judge kung ano po yung prevailing na interest rate na, kung ano yung prevailing interest po natin, which is I think, hindi ko masyadong kung 6% per annum or 12% per annum. Okay? Ngayon po, kung yan nasusulat, kailangan nyo po talagang bayaran kung ano po yung interest, no? At saka kung meron nga kayong past due, meron ho kasi nakalagay na na recargo or penalty. Okay? Yun ho ang dapat ninyong sundin. Okay? Pero ang importante ho dun kasi is kumbaga naintindihan nyo po yung inyong kontrata. Kumbaga na-explain sa inyo. Actually, ito ho kasi yan para hindi ho kayo malito, no? Kaya ho kasi ako gumagawa ng ganitong klaseng mga content, no? Kasi po gusto kong paintindi at maipaalam po, no, sa sa mga manonood po sa akin, no, na ang dahilan kung bakit ho ako is para ma-explain ko sa inyo na hindi ho po pwede na hiram lang ho kayo ng hiram. Kailangan ho, no, naiintindihan niyo muna yung pinapasok ng obligasyon, no, at bago kayo manghiram sa isang lending, dapat na-review nyo muna. No? Gumawa muna kayo ng due diligence nyo na ma-review kung ano yung hihiraman nyo. Ano ba to? Puro pautang lang ba talaga to? Maayos bang to? No? Dapat ho ganun no? Tsaka ho, ang pinaka-importante ho kasi sa pagpapautang, dapat ho, alam ninyo yung obligasyon ninyo. Na-explain ho sa inyo. Kumbaga, tinanong kayo muna, no? Kung okay lang ba sa inyo yung na-approve na amount. Kasi hindi naman ho, kumbaga, hindi naman ho sa lahat ng pagkakataon nasusunod ho yung requested nyo na loan. For example po, nag-request kayo ng, let's say, 10,000. Ang na-approve lang is 5,000. So, dapat ho i-explain yun. Or, excuse me po, i-inform kayo na ang na-approve lang po kasi sa inyo is 5,000. Tatanggapin nyo po ba? So, kung tatanggapin nyo, i-explain dapat sa inyo kung magkano yung dagdag, kung ano-ano man yung mga interest, yung termino, yung kailan yung first due date, ano yung magiging penalty, dapat ini-explain yun. Yun ho kasi ngayon na nagiging dahilan, kaya nagkakaloko-loko itong mga online lending apps na to. Kasi
Hindi ho nila ini-explain yan. Bakit? Kasi nga ho, masyadong mataas sila kung magkarga ho ng interest, pati ho yung processing fee. Kasi ho, pag in-explain nila yan, ay hindi na ho, wala na hong kukuha sa kanila. No, tsaka pagka nalaman ho, 7 araw lang, di ba kaya nga ho kayo nang hiram eh. Okay? Kaya kayo nang hiram kasi nangailangan kayo ng pera. Okay? Tapos, kayo, alam nyo sa sarili nyo dapat na kaya nyong bayaran yan. Okay? Pangkaraniwan kasi sa atin, ang pagpapautang is, it's either every 15 days ang bayad or every month ang bayad. Okay? Sa kanila ho kasi 7 araw. Hindi ho pangkaraniwan. Di ba? Hindi tayo sanay sa ganun eh. Kaya ho, yung iba nabubulaga na, ay, due date ko na after 7 days kasi hindi naman in-explain sa kanila. And, ito ho, aminin na ho natin, no? Meron ho tayong rito pagkukulang talaga. Hindi ho kasi tayo nagbabasa ng terms and condition. Kalimitan po sa atin kasi nga sa sobrang dami, hindi na natin binabasa. No? Kumbaga, iniisip natin, parehas lang ng terms and condition yan doon sa nakaraan kong nahiraman. Hindi ho. Kasi ho, ang mga kumpanya po ng lending at saka financing, it varies po. Di iba-iba po kasi yan. No? Kagaya yan, yung mga online lending apps, no? May 7 days lang kung magbigay. Meron nga hong 14 days lang. Alanganin, di ba? Kasi kalimitan, sanay tayo 15 days eh. Di ba? 30 days. So, iba-iba ho kasi sila, no? So, kaya ho lagi yung pakakatandaan, pagka ho kayo manghihiram, mag-review ho kayo, i-review nyo, no? Basahin nyo yung mga review sa kanila. Nandun naman ho, nagko-comment naman yung mga, yung mga dati na may experience eh. Di po ba? Sa kanila. Tapos, basahin nyo maigi yung terms and condition. Okay, ngayon po, manood din ho kayo ng mga content, no? Mga videos, no? Na may mga nagre-review kasi dyan sa mga online lending apps eh. Okay? Ang mga maire-recommenda ko ho sa inyo, no, is si Ate Red, tsaka si Tim Marcos, no, tsaka si Pat Quinto. Yan. Yan, mga nagre-review po yung mga yan, no? Si Ka Johnny, nagre-review din no, paminsan-minsan, no? Pero kalimitan ho kasi si Ka Johnny, kagaya ho ng mga content ko din ang ginagawa. Okay? So, yun ho, i-check nyo ho sa channel nila. Okay? Marami ho ng videos na nagawa yung mga yan, no? Sa kanila nyo malalaman kung abusado ba yung mga yan. Kasi wag ho kayong titingin lang dun sa review na, nagbibigay ng 30,000 yan. Huwag kayong masilaw kung magkano yung kayang ibigay ng online lending apps. Okay? Kasi, hindi ho natatapos dun yun eh. Hindi ho natatapos na pinautang kayo ng 30,000, 40,000, 50,000. Hindi ho. Okay? Lagi niyong isipin, may obligasyon kayong kailangan hinto pa rin. Kailangan yung hulugan at bayaran, dapat matapos yun. Okay? Ngayon, kaya ko sinabi yun, para masagot natin yung katanungan po ninyo, in-explain ko muna siya. Kasi yung nyo sa akin is, pwede bang principal na lang? Okay, yung inyong bayaran, wag na yung interest, tsaka yung past due, para lang maisara na. Okay. Kung kayo po, no, nakaranas, no, ng, tawag dito ng pangharas, pananakot, no, at pang-aabuso dito sa mga abusadong online lending apps na to, well, ako masasabi ko sa inyo is, bayaran nyo na lang ho yung principal tsaka yung interest. Okay? Yung halaga ho nung utang. Or, sundin nyo po kung ano man po yung sinasabi sa ceiling on interest rate. Okay? Ayon ko ho kasi dun sa ceiling on interest rate na inilabas po ng SEC, no, na ginawa po ng BSP, is, pagka po kayo nakahiram ng 10,000 pababa at hindi ho lalagpas ang termino ng 4 na buwan, ang effective interest rate po, no, ang kalahatang interest po ito ay 15% per month. Okay, kasama na ho doon yung processing fee, no, at saka kung ano-ano pa pong fee. Okay, ang hindi ho kasama doon sa 15% is yung 5% na penalty. Kung lumagpas po kayo ng 1 buwan, 5% nung halaga ng utang ang babayaran po ninyo. Okay. For example, 2 buwan ho kayong lumagpas. So, 5% po ang ikakarga sa inyo. Okay po?
So, gawa tayo ng example. For example po, 1,000 yung yung nahiram po ninyo. Ang 15% po ng 1,000 is 150. Okay. So ibig sabihin, ang kabuuan ng hiniram po ninyo, na babayaran ninyo is 1,150. Kung sakto ho kayo sa due date nagbayad, yun lang po ang babayaran ninyo, 1,150. Okay po? Ngayon, kung kayo po ay lumagpas ng isang buwan, o let's say sabihin natin 2 buwan na. Okay? So, ibig sabihin po, 5% po ang kailangan idagdag sa inyo. So, ibig sabihin po, ang babayaran nyo po is 1,000. Sa 2 buwan po yun na kayo'y lumagpas. Okay. Ngayon po, let's say, medyo natagalan ho bago nyo bayaran. Sabihin na natin, naka 1 taon. Okay? Hindi ho po pwede na lumagpas sa doble ng halaga ng inutang po ninyo yung babayaran po ninyo. Okay po? Maliwanag po yan na dapat po yan times 2 lang nung halaga nung nahiram po ninyo. Okay? So, kung ako sa inyo is bayaran nyo po kung ano po yung nakasaad doon sa ating ceiling on interest rate na inilabas po ng SEC. Okay? Let's say, for example po, let's say nga, 1,000. So, ang babayaran nyo lang dapat, 1,150. Okay? Kung lumagpas kayo ng 2 buwan, so 1,000 po bayaran po ninyo. Itabi nyo po yung resibo o yung proof of payment po ninyo. No, para kung mangulit man ho sila, no, at dumating sa punto na let's say magdidemanda sila, may proof ho kayo na nagbayad kayo. Kasi kung yan, darating sa punto na iaakit ho nila ng korte, no, sa small claims court, at pinakita nyo po yung proof of payment nyo, wala ho mangyayari, no, dun sa kanilang isinampang small claims complaint. Okay? Maliwanag po Pero ito ho ang sasabihin ko sa inyo, no. Kung yan naman pong OLAN na yan, hindi naman kayo hinaras o talagang kayo makipag-ugnayan kayo sa kanila. Kasi may mga OLAN naman ho na matitino Hindi naman ho lahat ng OLA abusado. Okay, hindi lang ho talaga ako makapagbanggit dahil nga ang hanap buhay. Kasi ako sa lending din naghahanap buhay. Okay, it's unethical on my part para Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, doon ho kayo manood. Kila Sir Pat TV, kay Ate Red, tsaka kay Team Marcos. Sila ho, kaya nilang sabihin niyan, pati yung kay Kajani. Sasabihin ho nila kung ano mga online lending apps yung matitino at yung mga online lending apps ng mga abusado. Okay? Sa kanila nyo po yan. Pero sa akin, hindi nyo maririnig yan. Okay? Yun ho ang gawin po ninyo. Tapos, para po para ho naman matahimik yung inyong isipan, yung kalooban, kung ano ho yung sa tingin ninyo ang uubra para sa inyo. Kung gusto niyo magpalit ho ng SIM card, wala akong problema. Magpalit ho kayo ng SIM card. Pero bago ho ninyo ikabit yung bago nyong SIM card dun sa inyong bagong telepono, or di kaya dun sa telepono ninyo, make sure po na malinis yung telepono ninyo. Pinakamaganda raw, sabi nga ho ng IT namin, is i-reformat yung telepono. So, bago nyo isaksak, i-reformat nyo muna. Yun ho ang pinaka-importante. Para hindi na rin kayo makukulit. Okay? Tapos, i-inform nyo po yung inyong mga nasa contact list, no, na magpanghingi na kayo ng paumanhin na natatawagan kayo, na may message kayo, kasi hindi nyo naman talaga alam na ganun magtrabaho itong mga abusadong online lending apps na to. And make sure po na ang inyong mga social media accounts ay secure. No, kung hindi naman ganun ka-importante yung mga social media nyo sa inyo, is i-log out nyo na lang. No? Or i-delete nyo na lang. At least tahimik ho ang buhay. Kasi ang lagi nyo po protektahan po dyan is yung inyong isipan. No? Kasi yan ang gustong-gusto ng mga bugok na yan. Yung saklawan ng inyong isipan. Ma-depress kayo. Magkaroon kayo ng anxiety. No? Yan ho ang gustong-gusto ng mga bugok na yan. No? Kaya ho ako, lagi kong sinasabi, kung ano ho yung sa tingin ninyo na makakapagginhawa sa inyong damdamin, tsaka sa inyong isipan, gawin po ninyo. Wala naman ng problema yun. Pero make sure na babayaran nyo po yung obligasyon ninyo. Kasi obligasyon yan. Yung nahiram nyo dyan, nagamit nyo po. Okay?
Ako kasi maniningil ho ako. It's unethical on my part na sabihin sa inyo na huwag bayaran. Lagi kong sasabihin sa inyo, bayaran nyo. Kasi hanap buhay ko yan. Okay? Tsaka hindi ko lalabas talaga sa bibig ko yan. Kasi ako ho, nangihiram din. No? Alam ko ho yung obligasyon ko. No? Kaya lang, I make it a point talagang magbabayad ho ako sa oras. At I make it a point na bago ko pasukin ng isang obligasyon, gumagawa ho muna ako ng sarili kong due diligence, no? Bago ako manghiram dun sa lending na yun. Okay? Kaya nga ho ako, lagi ko sinasabi sa inyo, i-build nyo po yung inyong credit standing. Kasi po, pag na-build nyo yan, yung mga bangko, lending, financing po ang lalapit sa inyo. No? Ang gawin nyo po, mag-open ho kayo ng account. No? Hindi ko naman ho sinabi sa inyo, lakihan nyo eh. Simulan nyo sa 1,000. Tapos kada sasahod kayo, 500. Magugulat na lang ho kayo, o-offeran kayo ng bangko. No? Hindi pa ho yung kagaya ng ganyan, 1,000, 2,000, 3,000. Tapos 7 days lang. Hindi ho. Ang bangko ho, malamang pahiramin kayo niya, initial 30. O tapos payable in 6 months, 1 year, nasa sa inyo po. No? Tsaka, ang pinakamaganda ron, i-discuss sa inyo. Kung ano man yung dapat i-discuss, yung The Truth in Lending Act, which is yun ang batas. No? Sabi nga ako sa inyo, pag nagpunta kayo ng bangko, nakakwadro pa ho yun, yung The Truth in Lending Act. Kasi batas ho yan, kailangan sundin. No? Itong mga abusadong online lending apps na to, wala hong batas na sinunod yung mga bugok na yan. Ano po? Sana ho, nasagot ko yung inyong katanungan. No? Kasi ho, importante ho kasi yung sinabi ko sa inyo ngayon. Diniscuss ko kasi nga, marami ho kasi ko na nababasa sa mga comments na ano ho ba ang dapat kong gawin na abuso. Kasi ano yan, it varies. Depende ho kasi yan sa nahiraman po ninyo eh. No, kasi ang pinaka-importante nga ho dyan, kayo mismo na manghihiram is gagawa ho ng due diligence, no, na i-research muna yung hihiraman po ninyo. Hindi yung pag may dumaan sa feeds nyo, hihiraman nyo na. Kasi kailangan nyo ng pera. Nandun ho ako. Talagang mahirap po ang buhay ngayon, no? Talagang kailangan makadiscarding muna tayo ng pera, di ba? Pero ito pa ho pala isa. Pagka alam nyo naman wala kayong kumbaga pagkukunan ng pambayad, let's say wala kayong hanap buhay. Okay? Huwag mo muna kayong manghiram kasi mababaon lang ho kayo. No, kasi mahirap pag natapat ho kayo dun sa mga lending, financing or mga OLA na legitimate na submitting entity na CIC, mahirap ho. No? Baka ma-report ho kayo. So, pag na-report kayo, no, na-submit kayo dun sa baka mamaya pag dumating ho yung panahon na mangangailangan kayo ng let's say makapag-decide kayo na manghihiram kayo na medyo malaki o kaya kukuha kayo kotse, bibili kayo ng bahay, hindi kayo ma-approvean. Di ho ba? Mahirap po kasi pag may mantsa, no, ang inyong credit standing. Kaya nga sabi nyo, i-build nyo eh. So, importante ho. Tsaka may mga kumpanya po, no, na maselan na ngayon. Lalo kung tungkol sa finance, ang inyong magiging hanap buhay, at nakita ho sa CIC o sa NFIS o sa CMAP na meron kayong mantsa, may record, ay nako po. Pababayaran ho sa inyo yun. Sigurado. No? Magkakamantsa ho kayo. So, tsaka baka mamaya mahirapan kayo magandang trabaho. Kasi ang dami na hong ganyan sa amin ngayon. No? Itong lang hong nakaraan linggo, kung may mga 6 kaming kliyente na talagang binayaran ng buo, no? At nanghingi ng certificate of full payment para maging proof na binayaran po nila. Kasi hindi naman ho agad-agad na matatanggal sa CIC yan eh. Tsaka sa NFIS eh. Hindi sa CMAP eh. Meron silang cut-off time eh para maayos yung record ninyo eh. So, ini-issuean ho yan ng certificate of full payment. Okay? Sana nga po nasagot ko ito at kausapin nyo sila, pag-ipunan at bayaran nyo po. Yun lang naman ho masasabi ko sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like,
pag-share, pag-comment, at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.